Pinamamadali ng Commission on Audit ang pagpapatayo ng dagdag na kulungan sa bansa. Lalo't karamihan daw ng mga pasilidad ngayon ay nag-uumapaw na sa dami ng mga nakakulong. Ang ilan pa sa mga kulungan ito lagpas na ng 2,000% sa kapasidad nito. Ang sagot ng BJMP tinutukan ni Jonathan Andal. Ito ang pinakasiksikang kulungan ngayon sa buong bansa, ang Dasmariñas City Jail Female Dormitory sa Cavite. Pang-13 tao lang ang kulungang ito, pero higit 300 preso ang nagsisiksikan dito. Paano kayo natutulog? Nakatagilid po sir, para makahiga kami po lahat. Yung bigayan, pagka yung nakahiga na po yung iba namin, sila naman po yung palitan. Palitan sa higaan. So dahil sobrang siksikan nga sila rito sa loob, tuwing gabi pag matutulog, dito na pinapatulog yung ibang preso sa may pasilyo, sa may hallway. At yung iba naman, dito sa may kusina. Kasunod ng siksikan, may mga nagkakahawaan na ng sakit. Kati-kati sir, ba? Maganyan sir, oh, balat. Sa sobrang init siguro lang sir. Pati ang male dormitory na pang 100 tao lang, may laman ngayong 1,400 preso. Batay sa 2022 Annual Audit Report ng COA o Commission on Audit sa BJMP, 7 sa bawat 10 kulungan sa bansa ang heavily congested o matindi ang siksikan. Pasok sa top 3 ang Dasmariñas City Jail Female Dormitory, Muntinlupa City Jail Male Dormitory at San Mateo Municipal Jail Male Dormitory. Sabi ng COA at BJMP, ang ideal habitable floor area ay 4 square meters kada preso. Pero ang realidad ngayon, imbes na 5 preso ang nagsisiksikan sa ganyang kaliit na espasyo. Nakita ng COA na 9 sa bawat 10 nakakulong ngayon ay naghihintay o sumasalang pa sa paglilitis o di kaya nag-aabang ng hatol ng korte. Ang iba, pwede naman sanang magpiyansa kaso walang pambayad. Gaya ni alias Jennifer na nakulong dahil sa droga at pinayagan na ng korteng makapagpiyansa ng 30,000. Yung pamampiyansa ko na lang, ipanggagastos na lang po sa anak ko po. Sabi ng BJMP, kailangan nila ng tulong ng hudikatura para mapaluwag ang mga kulungan sa bansa. Kailangan din po kasi ng BJMP ng release order mula sa ating courts bago kami magpalaya. Inaantay lang naman po namin na mapabilis ang kanilang kaso. Pinamamadali ngayon ng COA ang pagpapatayo ng mga dagdag na kulungan. Kaya ang BJMP nananawagan sa mga LGU na mag-donate ng mga lote gaya ng ginawa sa Dasmariñas. Local government unit natin dito sa Dasmariñas is nag-donate ng 6,000 square meter para magawa ng isang jail facility na kayang accommodate yung almost 1,700 na PDL natin dito sa Dasmariñas. By next year, priority ito ng ating national budget. Nakita rin ng COA na may 5 infrastructure projects ang BJMP na nagkakahalaga ng 687 million pesos ang delayed na dahil sa pandemya at sa mga weather conditions. Isa riyan ang halos 2.5 ektaryang bagong Quezon City Jail sa Payatas na hindi pa magamit ng buo dahil hindi pa tapos ang bakod nito na pinagagawa ng LGU. Kung magamit, kasya rito ang 6,000 preso, sapat para matugunan ng problema sa siksikan sa lumang Quezon City Jail. Sabi ng COA, kapag hindi natugunan ang problema sa siksikan sa kulungan, magre-resulta ito sa problema sa kalusugan at kalinisan. Kaya sinisikap talaga ng BJMP na una i-provide ang facilities, pangalawa i-provide ang basic needs nila para makaiwas din sa pangkat na yan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.